Sa iban pang mga balita lokal, nagpanawagan man ang pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya kay President Ferdinand Marcos Jr. nga tagaan sang prioridad ang kahimtangan sa mga manugpangisda sa pungsod sa iya palabuton nga State of the Nation Address sa Konsona. Ilabi na bangoy sa padayon nga pagsakas ang presyo sa mga nagapangunang balaklon kag produktong petrolyo nga dako nga nakapugaton sa sektor sang pagpangisda. Sa interview sa Bombo Radio Coronel Arambolo, Vice Chairperson sang pamalakaya, yagin payag nga nagalaom silang ipahayag sa presidente ang mga konkreto nga tikang agud mabuligan ang mga manugpangisda ang padayon nga nagaantos bangod man sa mataas nga gasto sa krudo nga direkta nga nakaapekto sa ila pang adlaw-adlaw nga pagpangisda kag pagpangabuhi. Suno kay Rambolo, kinahanglan ipatuman kag proteheran sang gobyerno ang 15 kilometers municipal waters nga suno sa nagapadayon nga layi eksklusibo lamang para sa mga gagmay nga Pilipino nga manugpangisda. Payag pa niya padayon man kuntani nga depensa sang gobyerno ang 2016 Arbitral Award may kantanan sa West Philippine Sea kag siguruhon nga paprotektahan ang kinamatarong sa mga Filipino nga manugpangisda nga hiluway nga makapangisda sa sulod sang exclusive economic zone sa pungsod. Nagalaon naman natungdan nga hindi lamang mga promesa ang mabatian nila sa zona sang presidente kundi at hagman nga mga programa kag pulisa nga magahatag sa matuod nga sabat sa madugay ng mga problema sa sektor sang pangisda kag maga paayo ang ila sini nga kahimtangan. Yari pamatian tanangin kabahin sang payag na Ronel Arambolo, Vice Chairperson sang pamalakaya. Sa Pangulong Bongbong Marcos, sana ay ipatupad niya yung mga programa at patakaran para sa pagtitiyak ng seguridad ng pagkain ng ating bansa at mangyayari lamang yan kung yung matagal ng panawagan ng mga mangingisda na isulong yung tunay na reforma sa pangisdaan na kung saan itigil yung mga mapinsalang proyekto tulad ng mga binabagit natin, yung mga proyektong reklamasyon, dapat pababain yung presyo ng langis, tanggalin ang value-added tax, ang excise tax, no? At syempre, yung batas ng oil deregulation law, dapat ay ibasura dahil ito yung dahilan kung bakit patuloy yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa batas na ito ay walang kontrol yung pamahalaan at mas pa ay nabibigyan ng layaw itong mga malalaking mga kartel